ma-compute o malaman yung level. Ano example? Sa pressure sensor, habang tumataas ang liquid sa tangke, tumataas din yung pressure sa ilalim. Kaya pwedeng gamitin ang pressure reading para malaman kung gaano kataas yung liquid. Next, isa pa. Sa ultrasonic, kaya gumagamit ng sound waves. Sinusukat kung gaano kalayo yung surface ng liquid mula sa sensor. Kaya nalalaman kung mataas o mababa yung level. Ano pang pwede? Capacitive sensor, pwede din. Dahil sinusukat yung pagbabago sa electrical capacitance habang nagbabago ang level ng liquid. So sa madaling sabi, ang indirect, hindi direktang sinusukat yung level. Ginagamit pa ang ibang property para malaman yun. Sabi nga natin sa mga example, pwedeng pressure, sound, o kaya capacitance. Gets itong two methods ng level sensor? Basic lang. Next. Ako hindi fan ng ng Canva. PowerPoint na aking ginagamit sa dyan. So meron naman daw two types of level sensor. First one is point level sensor and continuous level sensor. So una, napadiretso na naman. Yain na nga. Una, point level sensor. It is one that is designed to monitor when the level in a container has reached a specific point or position, high and low. So yung point level sensor daw ay ginagamit para i-detect kung umabot na sa isang particular level ang liquid or solid sa loob ng lalagyan. Halimbawa, kung masyado ng puno, edi high level, o pag naman kakaunti, edi low level. Isipin mo, yung water dispenser, diga. So may sensor yun sa loob para malaman kung kailan ma-refill o kung puno na yung tangke. Diga. Ganito din yung sa point level sensor, parang switch siya na na nagsasabi kung abot na ba o hindi pa. So nakapokus lang siya sa specific points. Hindi niya sinusukat ang buong range ng level, kundi kung umabot o hindi. Next, yung sa continuous naman. So are designed to provide a level reading at all positions of the fluid level in a container. So dito naman daw, from the word itself, continuous, di tuloy-tuloy. Pag tuloy-tuloy yung pag-monitor sa buong taas o level ng liquid sa isang tank. Ibig sabihin, nakikita mo kung hindi lang puno o ubos, kundi kung gaano nakarami yung laman. Sa fuel gauge, diga, sa sasakyan, mahal ng gasolina at saka diesel ngayon, diga. So sa fuel gauge, hindi lang sinasabi kung empty o full, diga, kundi papakita din yung sa iba na kung merong half tank, quarter, o kaya may 3/4 pa, diga. So si continuous level sensor ay nakapagbigay ng real-time measurement ng liquid level. Kaya mas maganda ito para sa mga process na nangangailangan ng continuous monitoring. Diga. Gets po? Okay. Uy, may mga samples daw ng point level sensor. Si float, si conductive, optical level, vibrating tuning fork, at si ayan, dapat lang. Si samples sa point level sensors are float sensors, conductive sensors, optical level sensors, vibrating tuning fork sensors. Isa-sign down natin sila. Ay, meron pa pala sa samples of continuous sensors pala. Meron tayong capacitance level sensor, ultrasonic wave sensors, electromagnetic sensors, or radar sensors. So ngayon, isa-sign down muna natin. Una, si float sensor. So siya daw ay primary device. Diba? So si float sensor ay yung pinaka-basic at pinakakilala na uri
ng point level sensor. Sabi natin at sabi nyo kahapon, ang float sensor ay gumagamit ng float or palutang na umaangat o lumulubog depende sa level ng liquid. Bakit kaya ganon? Diba sa thermo, meron tayong buoyancy. So dahil sa buoyancy, sumusunod ang float sa taas o baba ng liquid. So may mechanism din siya na nagtatransfer ng galaw nung float papunta sa pointer o electrical signal para masabi kung mataas o mababa yung liquid level. Halimbawa, sa water tank ng Inigoro, kapag puno na yung tubig, aangat yung float, titigil yung pagdaloy ng tubig. So, si float sensor ay simple lang naman pero reliable siya. So, kalimitan siyang ginagamit sa mga tank, boiler, tsaka storage. Sa mga storage tanks na. Yun. Okay po. Next. Conductive sensors daw. Hindi ko na yung babasahin. Explain na lang agad natin. Si conductive sensor daw ay based dyan ay gumagamit ng kuryente, malamang, or conductivity para malaman kung umabot na sa isang level ng liquid. So may mga electrode o probe na nakalubog sa tangke. So kapag umabot na ang tubig sa liquid o kaya sa tangke, wait lang. Yan. Yung magkokonekta yung electrical circuit at magsasend siya ng signal. So, parang kapag nilubog mo o sinawsaw mo yung dalawang wire sa tubig, nagkakaroon ng kuryente. O kaya tinatawag natin conductivity. So, ganun din yung principle niyan. Kaya nga siya ay conductive sensor. So, edi siya ay magandang gamitin sa may mga conductive liquids. Kagaya siyempre, ng tubig, acids, diba? Pero hindi siya gumagana sa mga non-conductive liquids. Ano example nun? Anyone? Ano ang example ng non-conductive liquids? Search na, online na nga lang. Para lang sumagot kayo. Baka kayo tulog na eh. Huy. Yan, tama si Aris. Oil, diga. Tama yan. Very good. Very good, very good. Naintindihan si conductive sensor. Sige. Naintindihan nyo ha. Sabi nyo yan ha. Next, si optical level sensor. Tinatawag din daw siyang optical level switch or switches. At syempre, gumagana siya gamit ang refraction of light. Tingin ko magagamit natin to sa ating lab. Meron yata tayong optical level doon. Ay, hindi pala siya optical level. Kasi meron tayong apat yata o 5 ginagana pa sa ating lab room ng mga sensor. Yun yung gagamitin natin sa ating laboratory. So, going back, sa optical level sensor daw ay gumagana gamit ang refraction of light. So, may LED light at receiver sa loob ng sensor. So, kapag walang liquid, edi diretso lang nadaan yung ilaw. Pero kapag may liquid na term doon, lumapat o dumampi, nababago yung direction ng ilaw. Kaya nga siya ay refracted. At doon natin nalalaman yung sensor na may liquid na. Halimbawa, parang ilaw na tumama sa salamin. So, kapag may tubig, nag-iiba yung direction. Tama. So, si optical level sensor po ay very accurate para sa high, low, o kaya mid-level detection.
at ginagamit siya sa mga medical devices, sa mga beverage tanks at chemical processing. Okay po. Pinitunan ko lang kung sino ang laman. Anim na ulit. Anyways, next. Vibrating tuning fork level sensor. So, siya daw ay pinabasa ko, wait lang. Yan. Ang vibrating tuning fork daw, vibrating level sensor o tuning fork sensor ay parang dalawang ngipin sa tinidor. Pero nagbabibrate siya sa isang natural frequency. So kapag walang liquid, tuloy-tuloy ang vibration. Pero kapag tumama na sa liquid o powder, babagal o magbabago yung vibration frequency. Ibig sabihin, may laman na sa level na yun. Halimbawa, yung tuning fork ng mga musician, mga dito, mahihilig or musician dito. So yun. Sipin mo yung tuning fork ng mga yun. So kapag may humarang o tinamaan yun, nag-iiba yung tunog diga o yung vibration. Same principle siya nitong ating vibrating tuning fork level sensor. Reliable siya sa mga powder, grains, tsaka liquid detection. Ay madalas siyang ginagamit sa mga silo, sa mga tangke, at saka sa mga, syempre, industrial storage systems. Okay po. Okay? Wala na nakikinig. Naka-record naman daw. Papanoodin na lang pag nag-exam. Next, si capacitance level sensor. Tao si Perry gawain. Wala kayo. Hindi ko kayo bibigyan reviewer. Basta kayo ay mag-search beyond my PowerPoint. Kaya, para hindi kayo ma-overwhelm sa exam. Nasasabihin nyo ay hindi tinuro. Tinuro ko yan. Hindi lang kayo nag-aral. Anyways, so sa capacitance level sensor daw, siya ay, point level pa siya o continuous? O nakikinig? O, continuous. Sa Aris lang yata nakikinig. So sa capacitance level sensor daw ay isang uri ng proximity sensor na gumagamit ng electrical field para malaman kung nasaan na ang level ng liquid sa loob ng tank. So gumagana ito dahil ang air or liquid ay may magkaibang dielectric constant, diga? Parang electrical property ng mga substance. So kapag tumaas na yung liquid at umabot na sa sensor, nagbabago yung capacitance at doon nalalaman kung gaano kataas ang level ng substance. Halimbawa, pag naglagay ka ng tubig sa baso, parang nagkakaroon ka ng pakiramdam na pag-iba sa electrical field, no? Kung may sensor. Kasi iba ang katangian ng tubig kumpara sa hangin. So sa daw ay accurate sa mga liquids, powders, grains, at slurries. Kaya madalas siyang gamitin sa mga chemical plants, food processing, tsaka fuel tanks. So, isa pa, para mas madali. Sa cellphone, parang analogy lang, parang sa screen ng cellphone, sa screen, hindi ko napapakita. Nararamdaman, pag ito'y pinindot natin, pag yung pagpindot, di nararamdaman niya na siya ay ating pinindot. Dahil nagbabago yung kanyang electrical field. Yun, ganun lang. Nagbabago na yung electrical field kapag ka siya ay iyong nipipindot. Ganun din sa capacitance level sensor. Okay po. Sabi ng Sir JK ay matatalino naman daw ang MEXE dahil mabilis nilang naiintindihan ang mechanical translational at mechanical rotational. Tama ka? Kaya ako nagtataka, tinatanong ko si Sir kahapon,
kung natapos niya hanggang rotational, oo daw dahil kayo daw ay magagaling. Samantalang last sem, isang topic, buong linggo namin yung dinidiscuss. Eh kayo ay dalawa sa 2 hours? Magagaling nga ang next sem. Magagaling. Good luck sa inyong midterm. Okay, anyways. Okay tayo dito sa capacitance. Sige po. Patapos na ang ating level. Dito naman tayo sa ultrasonic wave sensor. Natural, siya ay gumagamit ng sound waves na hindi naririnig ng tao o yung ultrasonic. Kaya. So siya ay nagsesend ng sound pulse pababa sa tangke. So kapag tumama yun sa surface ng liquid, babalik yung echo papunta sa sensor. So sinusukat ng device kung gaano katagal bumalik yung sound. At mula doon, naka-accumulate or nabibilang, nakukwenta kung gaano kataas yung level. Ano? So para sa mga bats or paniki, gumagamit sila ng tunog para malaman kung gaano kalayo ang isang bagay. Same principle lang ng ultrasonic sensor. Isa pa, si ultrasonic sensor po ay contactless. Walang direct contact sa liquid. Kaya maganda siyang gamitin sa mga madudumi, corrosive, tsaka sa mga viscous liquids. Saan sa madalas natin makikita sa mga water treatment plants, oil tanks, tsaka wastewater system. Parang sa ngayon, search ko lang, baka magkamali kasi ako. Matatalino ang next nakakahiya. Search ko muna. Yun, tama nga. Parang sonar ng barko. So siya ay nagme-measure ng lalim ng dagat. So yung ating sound navigation and ranging. Tama naman. Okay po. Ayan. Hirap naman. Kasiraan kasi ito. Next. Nagdudug mo talaga yung pindot. Next, si electromagnetic or radar sensor. So, tinatawag din po siyang electromagnetic level sensor. So, siya po ay gumagamit ng microwave o anong tawag doon? Radio frequency waves pala. So, meron siyang antena sa itaas ng tangke na nagsesend ng electromagnetic waves pababa naman. So kapag tumama yun sa surface ng liquid o solid, nagre-reflect siya pabalik yung signal. At yun yung sinusukat ng sensor kung gaano katagal yun bumalik. Kaya para makuha yung exact level. Familiar ka kayo dun sa radar gun ng mga pulis? Yung ginagamit sa mga kotse? Yun, parang yung ganito yan. Sinusukat yun yung bilis gamit ang radio waves. So, sa ganito namang sensor, sinusukat yung taas ng liquid gamit yung same principle ng radar gun ng mga pulis. Yeah. So, siya naman daw ay reliable din naman at accurate. So, kahit may vapor, foam, o kaya high pressure. So, madalas siyang gamitin sa mga oil refineries, power plants, tsaka sa chemical industry. So para po siyang satellite radar na nagmo-monitor ng halo ng dagat. Hindi kailangan ng contact pero alam yung eksaktong taas ng liquid surface. Galing, no? Kung kaya makaisip niyan, search, no? Okay po, sa level sensor, bilis lang. Lang tayo, 24 minutes lang sa level sensor. 13 slides lang kasi to. Wala na. Pero mayroon pang isa. Malinaw Malinaw tayo sa level sensor. Okay po. Ang sunod natin ay flow.
bago tayo mag-flow sensor, ako muna ay iinom. Uminom din muna kayo.
Hello, okay na? Diyan pa kayo? Nice. Tayo ay flow sensor na. Maliwanag yung level sensor ha. So, tapos na tayo sa temperature, pressure, at level. Ngayon ay flow na. Flow na. Okay. So, ano ba daw si flow sensor? So, ang flow sensor daw ay isang device na ginagamit para sukatin kung gaano kabilis o gaano karami ang daloy ng liquid o gas na dumadaan sa isang pipe o tubo. Ano yung mga liquid? Alam nyo na yan. Hindi tubig o kaya oil. Gas, hindi mga hangin. Kumbaga, kung ang temperature sensor ay para sa init, ang flow sensor naman ay para sa movement, galaw, o kaya takbo ng isang fluid. So ginagamit po siya sa mga water treatment plants to know kung gaano karaming tubig ang dumadaloy sa isang system. Pwede din siya sa mga HVAC system para naman makontrol yung daloy ng hangin o ulan. So, saan pa siya pwede? E di sa chemical plants at oil industry para masiguro na tama ang ratio ng mga liquid o gas sa production process. Okay. Next. We have now 3 ways to measure flow: by its mass, by its volume, and by its velocity. So by its mass, it measures the number of molecules in a flowing gas. Dito daw sa by its mass, edi nakalagay dyan, edi ilan mismo yung molecule yung dumadaan. Dito daw sinusukat kung gaano kabigat o karami ang mass ng gas o liquid na dumadaloy. Ibig sabihin, hindi lang natin tinitingnan kung gaano kalaki yung space na ino-occupy, kundi kung ilan talaga yung molecules na dumadaan sa isang point. Halimbawa, sa oxygen tank, gusto mong malaman kung gaano karaming oxygen molecules ang lumalabas kada segundo. Yun yung mass flow. Ano daw ang kanyang unit? Di kilograms per second o kaya grams per minute. Next, by its volume, it measures the space that the molecules occupy naman daw. So, dito naman daw, gaano kalaking space ang sinasakop ng fluid. So, ang volumetric flow naman daw ay tumutukoy sa dami ng fluid batay sa volume. Kung gaano kalaki yung space o spasyo o container ang napupuno kada oras o minuto. Halimbawa, may tubig na dumadaan sa isang tubo. Sinusukat nito kung ilang litro ng tubig ang dumadaloy sa loob per minute. Di ang kanyang unit, liters per minute. And cubic meters per hour. Ayun. Next. So by its velocity, speed of which the media is moving within the pipeline. So dito naman daw, gaano kabilis gumagalaw ang fluid. So ang focus ito ay nasa speed, hindi sa bigat o kaya sa volume. Parang speed gun ulit sa highway. Pero imbes na sa sasakyan, ang sinusukat mo, ang sinusukat mo dito kung gaano kabilis dumadaloy ang tubig o hangin sa isang pipe. Ang kanyang ang kanyang unit since ay speed, meters per second. Okay po. Next, we have different types of flow sensor. Ito ay depende sa uri ng fluid, kung siya by liquid o gas, at kung anong property ang gusto nating sukatin. Kung siya by volume, velocity, o mass. Diba? So, meron daw tayong differential pressure flow meter, electromagnetic flow meter, ultrasonic flow meter, yan. Tapos turbine flow meter at
vortex flow meter, meron pang positive displacement flow meter at Coriolis mass flow meter. May isa pa pala, thermal mass flow meter. Dami. Pag kulang ng isa, mali. Okay. Next, we have samples of flow sensor by its mass. Ano daw yun? Coriolis mass flow meter, thermal mass flow meter. Next, samples of flow sensor by its volume. Ano daw yun? Differential pressure flow meter, vortex flow meter, at positive displacement flow meter. And lastly, samples of flow sensor by its velocity. Oh, electromagnetic flow meter, ultrasonic flow meter, at turbine flow meter. Wala na akong mapastuhan doon, puro okay, anyways. Yeah. So, ayan po yung inyong mga dapat malaman, matutunan, at matandaan. Hindi nyo pa siya ma-apply. So, dyan pa lang naman kayo. Ay, ngayon, edi, makinig na lang muna. Okay po. Unahin natin si differential pressure flow meter. So, siya daw ay haba. So, siyempre, pressure difference. Edi, pwede siyang equals flow measurement. So, siya po ay ginagamit para sukatin yung flow rate ng liquid, gas, o steam. So, kapag dumadaloy ang fluid sa pipe, nagkakaroon po tayo ng pressure difference or change in pressure dahil sa design ng pipe. At doon yung nakabase yung flow measurement. Okay po? Next. Uy, may 3 parts daw ang DPFM, ang differential pressure flow meter. Next. First one, primary element, secondary element, and electronics housing. So, primary element daw muna. It produces a difference in pressure as the flow in the pipe increases. Ito siya yung nagpo-produce daw ng pressure difference habang tumataas ang flow sa pipe. No. Next, secondary element. Isa naman daw po yung nagme-measure ng pressure difference na ginagawa ng primary element. Magkano yung primary at secondary, di ba? Magkaugnay. Next, electronic housing. We process the electrical signal from the secondary element into current or voltage output, 4 to 20 milliampere or 0 to 10 volts. So dito daw kino-convert ang signal galing sa secondary element into electrical output. Para mabasa sa ng controller or display. Siyempre. Okay po. Okay. Next, meron daw tayong types of common primary element. Orifice plate, venturi tubes, flow nozzles, pitot tube, at segmental wedge element. Meron pa, si V-cone flow meter. Dami naman. Okay. Types of secondary element, meron daw tayong differential capacitance sensor, vibrating wire sensor, strain gauges sensor. Ay, dami. Okay. Unahin daw muna natin si orifice plate. Hindi na natin yung babasahin. Si orifice plate daw ay manipis na plate na may butas sa gitna. No. So kapag dumaan yung fluid, bumababa yung pressure habang tumataas ang velocity sa may butas. At yung ginagamit para sukatin yung flow rate. Simple lang. Okay po. Uy. Sana kayo'y matitingin.
Nice, lamang na nuggets. Let's go nuggets. So, meron daw tayong 3 types of orifice plate. Una is concentric orifice plate. Second one is eccentric orifice plate. And the last one is segmental orifice plate. Yeah. So, siya naman ay mga dito self-explanatory. Mamaya, mas madali natin siyang i-explain. Alam ko meron ditong figure yan. Meron nga. O, ganyan daw yung itsura. Kita ga yung cursor ko dito. Ayun, kita nga. Yan. So, ganito daw yung itsura ng concentric orifice plate. Para siya sa mga ideal liquid gases at steam. Dito, gitna-gitna. Shoot. Sunod ay eccentric. Dito naman. Eccentric orifice plate. Dito naman daw ay para sa mga liquid na may solid particles. Ano daw yung example nun? Kaya siya may mababang butas. E di yung oil na may tubig o kaya wet steam. Yun, mga ganon. Ito namang segmental orifice plate, madali matandaan. Meron siyang half circle. Sabi ng mga ayasin. Joke lang. So, the segmental orifice plate, meron daw half circle, dito, na butas. So, gagamit siya sa mga slurry or colloidal flow measurement. Yan. Okay po. So, dali maintindihan kasi pag ganyan. Tiga. Okay. Next, venturi pipe or venturi tube. Yan. Uy, merong figure. Ano kaya meron pag may figure? It's for you to find out. So, meron daw siyang narrow section or throat sa gitna. Yun. Yan. Habang dumadaan yung fluid, bumibilis ito sa throat at bumababa yung pressure. Ginagamit din siya para po sukatin, malamang, flow rate. Flow rate tayo eh. Tumagos lang talaga to. Okay pa. Patapos na tayo eh. Konting slides na lang. Next. Flow nozzle. Flow nozzle daw. Ayan, ganyan daw yung itsura ng flow nozzle. So, katulad siya ng Venturi. Pero mas simple lang siya at mas compact. Meron siyang converging sensor papunta sa throat area para doon sukatin yung flow. No, basic lang. Next, meron tayong electromagnetic flow meter. So, if it conducts electricity, we can measure its flow. Diba? So, gumagamit siya ng magnetic field at electrodes para sukatin ang flow. Habang dumadaloy ang conductive fluid, nagkakaroon po siya ng voltage. At mula doon, nakukuha yung flow rate. Ano daw yung mga conductive fluid? Tulad ng tubig na mayroong ions. So, tandaan niyo lang na hindi po siya gumagana sa mga non-conductive fluids. Ano po example na? Kayo nga. Everyone. Ano po example ng mga non-conductive fluids? Yan, tama. Deionized tubig. O distilled, yan, tama. Distilled water. Ayun ay pure oil. Diyan. Okay, very good. At may nakikinig pa. Next, ultrasonic flow meter. Medyo hinaan ko lang aking boses at may kasabay na akong magklase. So dito daw, para madali natin matandaan ang ultrasonic flow meter. So, pagkatandaan nyo yung sound waves tells us how fast the fluid moves. Ultrasonic agad ang sa inyong utak. So, gumagamit po siya ng ultrasonic waves. Lagi paulit-ulit na natin sinasabi.
para masukat yung velocity ng fluid. So meron siyang dalawang transducers na nag-send at nagre-receive ng sound pulses. So kapag mas mabilis ang fluid, mas maikli o mas mahaba ang travel time ng sound. At doon nakabase ang flow measurement. So meron siyang dalawang principle na nakalagay dyan. Si transit time method at si Doppler effect. Okay po. Dito. Tumabos ka lang, please. Okay. Meron na tayo sa turbine flow meter. So, the faster it spins, the faster the flow. Yung concept na tandaan niya. So, meron daw po siyang rotor, multi-bladed rotor, o kaya propeller sa loob ng pipe. So, habang dumadalo yung fluid, umiikot yung rotor. So, at pagbilis ng ikot, nakaka-measure na siya ng flow rate. So, mas mabilis ang daloy, mas mabilis ang pag-ikot. So, saan natin madalas nakikita sa mga clean liquids tulad ng water, oil, o kaya fuel. Okay po. Okay lang naman. Kaya ganito na yung aking boses. Pakinig pa rin naman. Muna talaga. Next, si vortex flow meter. Okay. Dito, tandaan yung concept. Pag counting whirlpools to measure flow. Kasi daw ay mayroong bluff body sa gitna ng pipe. So, habang dumadaloy ang fluid, nagkakaroon po ng vortex sa likod ng object. Ano daw yung vortex? Ito yung paikot na alon. So, ang speed o yung bilis ng pag-form ng mga vortex ay directly proportional sa velocity ng fluid. So, ginagamit po siya sa mga steam, gas, at liquid flow measurement. Okay po. Okay. Next, positive displacement flow meter. So, like filling a beaker over and over again. Yeah, tandaan niyo. Ito lang daw yung direct way para sukatin ang exact volume ng fluid. So, may mga may mga rotating parts daw na nagtatrap ng fluid sa bawat cycle. Ano yung mga rotating parts na example natin? Gears, pistons, So, parang paulit-ulit mong pinupuno ang beaker at binibilang kung ilang beses yun napupuno. So, siya po ay magandang gamitin sa mga high accuracy liquid measurement. Sa oil, syrup, tsaka chemical dosing. Yan. Next, si Coriolis mass flow meter. Yan. Ito po ay parang you measure flow through inertia. So, meron siyang fluid na dumadaan sa vibrating tubes. So, dahil sa movement ng fluid, nagkakaroon ng Coriolis force. And it will result for twisting or phase shift. Siya po ay proportional sa mass flow. Kayang-kaya nitong sukatin ang mga mass directly. Kaya rin itong malaman ang density ng fluid. Mega-amazing. Okay po. Okay po. Okay. Next, si thermal mass flow meter. Yeah, nadodobli talaga. So dito, yung heat and flow will go hand in hand. Sinusukat nito ang mass flow ng gas gamit ang init. So meron siyang heater at temperature sensor sa probe. So kapag dumaan yung gas, nadadala nito ang init.
So ang dami ng energy na kailangan para mapanatili ang temperature ay proportional sa flow rate. Maganda siyang gamitin sa mga pag-measure ng air, natural gases at exhaust gases. Yang si thermal mass. Bubble, apat na ulit. Okay. Maliwanag po? Okay. Uy, wala na pala. Share lang ulit pala ako. Sa Matthew 11:28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ano ba sinasabi dito? Jesus Christ invites us or people who are tired and burdened to come to Him. Yung weariness na sinasabi daw dyan ay does not only refer to physical tiredness but also to emotional, mental, and spiritual exhaustion. So, madami sa atin mga tao na nagdadala ng mga mabibigat na burdens gaya stress, kung papasaba, personal struggles, diba? Guilt. So, during that time, Jesus spoke these words, madaming tao ang ramdam ng overwhelm by strict religious rules and difficult life conditions. And Jesus was offering them a different kind of relief, not just temporary comfort, but true inner peace and spiritual rest. Yung rest na sinasabi daw, Jesus promises that does not mean that all problems will suddenly disappear. Wala namang ganon, diba? Instead, it means that when people place their trust in Him, He gives them peace in their hearts, strength to endure challenges, and reassurance that they are not alone. So may mga may pinagdadaanan dyan, pero hindi kayo nag-iisa. Seek God, ask God. Okay po. Meron tayong Diyos na tutulong. Okay po. Tapos na ang ating discussion. May natutunan kayo? May natutunan ba? Sana kahit isa, kung may natutunan, open cam. Speed lang. No? Uy, siya, walang may natuto. Wala rin dito may natuto. Si Aris lang talaga. OLED lang ang aking laptop. Yan. Si Biliustas, may natutunan ka? Sana. So, kayo po ay mag-aral dahil next week ay midterm na. Ang coverage lang naman ng ating midterm ay yung 4. Temperature, pressure, level, at flow. Depende kung ako magbibigay ng review. Sabi ni Sir JP, magagaling na ang Maxi, hindi na kailangan. Isipin mo yun, na-absorb ng let's say mechanical translation at mechanical rotation sa 2 hours lang. Please. Gabalag, nakaintindi ka? Sana. Yung nagre-record, pakisend po sa akin ang recording. Okay po. Ito, example lang ito na ganito yung structure sa loob. Uy, Rhea, masarap yung binigay mo kagabi. Kinain ko kagad. Thanks. Conduction fuse. May natutunan ka kayo? Sure.
Si Rika, ano natutunan mo, Rika G? Ano natutunan? Uy, Mercado. Ano ang iyong natutunan? Can you share it to your classmate? Oh, tinatawagan ka na yung mga. Madami po, sir. Yung po mga level ko, sir. Galing. Galing naman ni Rika. Palakpakan nga natin si Rika. Madami daw siya natutunan. So, repre ng O3 si Delgado. Paki-add si GCC Joaquin. Ano? Hindi siya nakaka-attend ng online class. Dahil wala daw siya sa yung group chat. Kayo talaga. Ayun. May tanong ka kayo? So sana po kayo ay nagsisimula na sa inyong mga final project dahil higpit po sa Sir JP. Kala nyo lang, basic lang yung magturo. Pero sa final project daw gawin yun. Okay po. Tayo naman ay maglalab na next after midterm. May discussion pang konti, pero konti-konti na lang. Tungkol na lang sa mga laboratories. Ano yung Aris? Sir, yung mga hindi po nakapag-present po ng Basta topic. Okay. surprise. Unfair kasi sa iba kung pagpe-presentin ko kayo next week. Hindi maaral din agad. Ano? May tanong pa? Ang midterm po ay gawa na 100 items. 100 points. Wait nga, check ko nga. Tama. Yeah. So, kayo po ay mag-aral. Lahat naman ay naituro ko. Wala naman akong naligdaman. Especially sa multiple choice. Ano, basahin ng buo. Baka tumalan ulit kayo sa patag. Okay, may question pa? Question. Wala na? Wala na po? Sure? So good luck po sa inyong midterms. Siguro next week na online ay bibigyan ko nila yung time para mag-aral kayo. Magawa na sila ngayon ng schedule for midterm. Next week. Ano bang date ko? Calendar. 23. Mula ng March 23. Okay po. So kung wala ng question, we thank you for attending the class. Magpipicture muna ako. Kahit na kayo tumingin. Okay na. Thank you po. Good luck and have a great day.